So good taste. This one is okay, right? Yes, yes. Okay. Eat a lot. No, I'm fine with this You can- one. Alam mga besh, panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog. So for today's video ay finally sinipag nga akong mag-edit ng aming Thailand trip. So it's our third day in Chiang Mai and a month ahead, binook na kami ni Kat para sa motorbike food tour. So binook na kami sa Just Love Experience and ito yung company na nag-offer ng motorbike food tour and you learn their culture ng Chiang Mai food and history. So the food tour starts at 6 o'clock and finish at 10 o'clock in the evening. And for our first stop ay dinala nila kami sa isang wet market and unang pinatikim sa amin is yung khao soi. Khao soi is a northern Thai noodle soup na may coconut curry and it can be served with chicken or beef and nilalagyan nila sa top ng crispy dried fried noodles and I really like it. Nag-order din sila ng dalawa pang dish, yung vegetable green curry at isa pang dish na I am not interested kaya hindi ko maalala yung name kasi spicy siya, so I'm not into spicy things. And si baby din, hindi rin niya nagustuhan kasi nga hindi rin siya mahilig sa spicy pero khao soi is the best. And so for our second stop ay dinala kami dito sa barbecuehan sa gilid ng daan katulad din sa Pilipinas and according to our tour guide, yung nagluluto dyan na si Mamang Incheck ay galing pa siya ng China and yung recipe niya ng sa chicken satay and pork satay is dala niya pa galing sa China and sumakay sila ng boat from China going to Thailand and doon sila nag-start ng business mula pa nung pagkabata niya hanggang ngayon na malalaki na yung mga anak niya at saka mga apo niya. And ready to go for our next destination. So yun nga, for our next stop ay dinala kami sa wet market. And doon daw, yung market na yan is open 24 hours at doon binabagsak lahat ng mga products ng mga farmers ng Chiang Mai. At dito nakabili kami ng buko na sa halagang 20 baht lang. And for the next is, dinala kami sa isang old restaurant na nag-o-offer ng authentic Chiang Mai food. You will use the thumb help you when you get the food. Oh, Okay? You do it. okay. So kung nakita nyo guys, tinuruan ako ng tour guide kung paano kainin yung pagkain nila, which is napaka-basic naman para sa ating mga Filipino. Syempre nagmaang-maangan na lang ako, pero ang napansin ko talaga dyan is yung rice nila is hindi katulad sa atin na yung rice natin is yung plain rice. Sa kanila, yung rice nila doon is sticky rice, kahit na ganyan yung pagkain. Kasi sa ating mga Pinoy, ang sticky rice ay para lang yung talaga yan sa biko, diba? So sa kanila, ang sticky rice ay para rin sa okay naman lahat na natikman kong food except dyan sa parang dinuguan nila. Kasi yung dinuguan nila na yan is hilaw, parang preserved. Tapos I've tried once, okay naman, pero hindi ko na talaga inulit nung sinabi nila na hindi yun luto. Natatawa ako dyan sa reaction ni baby kasi hindi niya alam kung isusubo niya ba or bibitawan. Pero siguro nahihiya siya kaya sinubo na lang niya. So what's the feeling, baby? Kaya mo yan. At isa sa napansin ko sa mga Thai people is ang hilig talaga nila sa maanghang. As in, kakain sila ng kanin, ulam, tapos may sili talaga silang kinakagat. So guys, ganito ang tamang pagkain dito. Like this. So this one, You have to do like this. I have to do like this. All people, Your man has a small bowl. yeah. Make it a small bowl, and then you have to do it like this. Yes. Wow. Fast learner. Fast learner. And for our next stop ay sobrang busog na namin, pero dito kami dinala sa old style hotpot nila, which is nag-enjoy kami. And for our last stop, we end up the night having the dessert shaved ice. Ayun, and it's very yummy. And that's all for today's video, guys. Thank you for watching. See you till next vlog. Bye-bye!